Another mini vlog. Ito yung pangyayari kagabi. Biglaan lang. Matutulog na sana kami ni Habi. Biglang tumawag si Father Dear. Sabi niya ipa-check up namin si Mother Dear. So ayun, nag-ready kami agad-agad at naglakad na kami papuntang kanto para hindi na sila pumasok papunta sa amin. So at pagdating nga namin sa kanto, saktong papasok na si Daddy pero hindi niya kami napansin kasi nakapokus yung attention niya sa pagdadrive. So medyo madilim kasi dun kaya hindi na niya kami nakita. Ayan, past 11 na nga dyan. On the way na kami papuntang hospital. So, i-emergency namin si Mother D para ma-check up o matingnan man lang siya ng doktor. At habang nasa biyahe nga, kinakalma ko ang aking sarili and think positive lamang. So, ayan, dumating na kami sa hospital. Diretso kami sa emergency room. Medyo madilim nga sa part na yun, nakala ko sarado yung hospital. Buti na lang pagdating sa may emergency is maliwanag na. Talaga nagpapatay lang pala sila ng ilaw kapag gabi na. So, ayan, kukunti lang inaabutan namin pasyente and naghintay pa kami. So, pagdating namin dyan, nag-request ako ng wheelchair kasi nga nahihilo si Mother, di baka matumba siya paglalakad papasok ng hospital. So, ayan, inalalayan na siya ni Father Dear and then pinasok na siya sa loob. Pag ganyan pala, isa lang yung pwedeng bantay sa loob. So, ako na lang yung nagbantay kay Mother Dear. And then, pagpasok nga namin, kinuha na yung information about sa kanya. And then, tapos niresetahan siya, pinainom siya ng isang gamot, pampatanggal hilo daw yon. So, after naghihintay ka nga kami sa doctor dyan, past 11:25 na yata dyan, nakita ko biglang pumasok yung aking kabarkada. So, dala-dala niya yung kanyang baby. Nilalagnat daw to at nagsusuka rin. So, ayun. Tingnan nyo nga naman yung pagkakataon dyan pa kami magkikita sa hospital. Apakahirap talaga kapag meron nagkakasakit sa pamilya, no? Yung feeling mo talagang, yung pag-aalala mo, grabe. At sana gumaling na yung kanyang baby kasi talagang pag baby, grabe, nakakaawa pag may sakit sila at nasa hospital. So, ayan, pinauwi na si Mother Dear pagkatapos niyang resetahan ng gamot. So, before that, bumili muna kami ng kanyang gamot dyan sa harap ng hospital. 24 hours naman yan. So, hinihintay namin si Daddy na matapos makabili. And after nun, habang nasa loob kami ng sasakyan, nagkukwentuhan nga kami. Sabi namin, baka dahil yun sa hindi niya pagsusuot ng kanyang salamin at nag-iba na naman yung kanyang grado. Kaya nahihilo na naman siya and then madalas pa siyang napupuyat sa pagtitinda. So kailangan na niya ulit magpatingin sa, ipatingin yung kanyang eyes para makita kung tumaas o hindi yung kanyang grado. So, i-schedule na lang yun kung kailan siya magpapatingin kapag maayos na. 3 days lang naman niyang iinumin yung gamot kung nahihilo or hindi na siya nahihilo. So, after nun, dumiretso na kami ng uwi at dahil hindi pa sila kumakain, dumaan kami dyan sa fast food para mag-dinner sila and kami na rin ni Mahabi para mag-merienda. Buti na lang pwede niyang inumin yung gamot kanina kahit wala pa siyang nakinain. So ayan, nandyan na kami sa fast food at medyo nahihilo pa siya dyan kaya inalalayan na siya ni Father Day papasok ng McDo. Ang hirap din ng ganyang feeling. Ranas na ranas ko yan kasi lahi namin yan. Ganyan din ako madalas. Kalalo na pag nasusobrahan ako ng puyat. Hilong-hilo ako na nasusuka. Hindi ko ma-explain. Parang ayaw mong tumayo. Parang sumusuray-suray ka na din. Ang sakit sa pakiramdam ng ganyan. Lutang na lutang ka na. Basta ganun. So, ayan, nakapasok na kami dyan. Magpa-punch take na sana kami ng order pero unavailable yung kanilang screen. So, diretso na kami dyan sa counter para mag-order. So, ayan nga yung napiling order na since hindi pa kumakain sila Mother Dear, nag-rice sila. At si Habi na pa-rice na din. So, ako ayoko mag-rice kasi nga late na dyan, madaling araw na. So, burger lang yun sa akin and then fries. So, nag-share na lang kami ni Habi sa coffee. Baka hindi na kasi ako makatulog kung masusobrahan pa ako ng kape. And then, nagkamali pa nga dyan yung sa counter. 2-piece yung burger steak yung order ni Habi. Pero, baliktad. 2-piece rice yung binigay sa kanya and 1 burger patty yung kanyang kinakain. So, ayun. Sabi nga namin ni Daddy kung dadagdagan pa niya yung kanyang order, so wag na daw. Kasi nga naman late na dyan, sabi ko, gabi na, wag na. Nag-dinner na rin naman kami kanina. So, bali merienda na lang yan for me. So, ayan, kumakain na sila. Si Mother Dear, konti lang din yung nakain niya kanina. Kasi nga, masama yung kanyang pakiramdam dyan. So, after namin kumain, pauwi na kami. Kasi sobrang late na rin dyan. And then, meron pa silang gagawin sa store.
We're on our way na pauwi ng bahay. Hinatid muna kami ni Daddy. So, si Habi yung nagda-drive dyan and then palit na lang sila pagdating namin sa parking. So, ayan, nasa parking area na kami. And then, tingnan nyo naman yung oras. Past 12 na dyan. Magto 12:30 na dyan ng madaling araw. So, si Daddy ang magda-drive pauwi doon sa kanila. So, pagdating sa parking, naglakad na kami ni Habi pa uwi ng bahay habang nakaalis na sila father at mother dear. Ayan, nag-iistoryahan nga kami ni Habi dyan. Ayan, buti naman okay lang ang lahat habang ako napawi na rin yung aking pag-aalala dyan. So, pagdating nga namin ng bahay, ayan ang eksena, naghihintay sa amin ang aming fur baby. Ayan, tingnan nyo naman nakalupagi sa floor si Baby George, sinanamnam ang lamig ng floor. Samantalang si Bebe Dylan wandering in the kitchen. So, ayun lang yung bigla ang ganap namin kagabi. Buti na lang okay ang lahat, safe. So, ayun lang. Salamat sa panonood at keep safe everyone. See you sa next vlog. Bye!